Magandang umaga po muli sa bawat isa sa atin sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus. Narito na naman po tayo sa ating talakayan patungkol po sa mga doktrina sa Biblia at ating pong ipagpapatuloy ang ating segment ang nasusulat sa Biblia, Biblical Exploration. At ang topic po natin ngayon ay tungkol po sa speaking in tongues at ang ating pong sasagutin na katanungan, ang speaking in tongues po ba ay naglaho na? I would repeat, ang speaking in tongues po ba ay naglaho na? Ating pong mababasa sa Acts chapter 2, 1 hanggang 4 at nang dumating nga ang araw ng Pentecostes. By the way, ang salitang Pentecostes ay galing sa salitang Pente. Ibig sabihin ng Pente is 50. Kasi mula po nang mag-resurrect si Jesus Christ sa mga patay, ay napakita siya sa mga alagad, sa mga iba't iba pang mga mananampalataya within 40 days. And then after 40 days, nag-ascend po siya sa kalangitan. Tapos ngayon po, mula nung mag-ascend si Jesus, naghintay pa ho ang mga alagad ng another 10 days bago po mag-descend ang Holy Spirit sa kanila. Kaya tinatawag po natin na pang 50th day, doon pa lang po bumaba ang Holy Spirit. Kaya they called it Pentecostes. Muli, basahin po natin. At nang dumating nga ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nangagkakatipon sa isang dako. Itong tinutukoy po na lahat, it refers, mga kapatid, sa 120 na naghintay po sa pagbaba ng banal na Espiritu. At verse 2, at biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng isang humahagibis na hanging malakas at pinuno ang buong bahay na kanilang kinauupuan. At sa kanila ay may napakitang mga dilang kawangis ng apoy na nagkabahabahagi at dumapo sa bawat isa sa kanila at silang lahat, referring nga uli po doon sa 120, ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nangagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob ng Espiritu na kanilang salitain. So, in other words, ang speaking in tongues, mga kapatid, ay naranasan po ito ng 120 na naghintay po sa pagbaba ng banal na Espiritu. At ang wika nga po sa ating binasa, silang lahat, yung 120, ay nangapuspos ng banal na Espiritu at silang lahat ay nangagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob ng Espiritu na kanilang salitain. Ngayon, mga kapatid, sabi ng 1 Corinthians 13:8, ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman. Kahit maging mga hula ay mga tatapos, maging ang mga wika ay titigil, maging ang kaalaman ay mawawala. Kaya i-assume na po ng iba po nating mga kaibigan, kapanampalataya, na ang speaking in tongues ay naglaho na raw po o natapos na raw po ang speaking in tongues. Pero take note, kung ating pong babasahin at babaybayin ng marahan, ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman. Kahit maging mga hula ay mga tatapos. Hindi po sinabing ang hula ay natapos na. Kundi ang sabi niya, maging mga hula ay mga tatapos. Maging ang mga wika ay titigil. Hindi rin po sinabing tumigil na, kundi ang wika ay titigil. Maging kaalaman ay mawawala. So mga kapatid, ang ginamit po dito ay mga future tense. At mga makikita po natin mga kapatid, sabi nga po, ang hula ay mga tatapos. So, hindi pa ho ito mga kapatid past tense, kundi future tense. At maging mga wika ay titigil, future tense ulit, hindi po ito past tense. At maging kaalaman ay mga wawala. So, ito rin po ay future tense at hindi po ito past tense mga kapatid. So, in other words, ito po ay mga bagay pa lang po na mga mangyayari. Tingnan po natin mga kapatid, ang speaking in tongues po kasi ay ito ay isa sa mga gifts of the Holy Spirit. Basahin po natin sa 1 Corinthians 12:4 hanggang 10. Ngayon may iba't ibang mga kaloob, datapwat iisang espiritu.
at may iba't ibang mga pangangasiwa, datapwat iisang Panginoon, at may iba't ibang paggawa, datapwat iisang Diyos na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat. Datapwat sa bawat isa ay ibinibigay ang pagpapahayag ng Espiritu upang pakinabangan naman. 8. Sapagkat sa isa, sa pamamagitan ng Espiritu ay ibinibigay ito yung unang kaloob, salita ng karunungan, at sa iba'y ang salita ng kaalaman ayon din sa Espiritu. Yun po ang pangalawa. Pangatlo, sa iba'y ang pananampalataya sa gayon ding Espiritu, at sa iba'y ang mga kaloob ng pagpapagaling, at sa iisang Espiritu, at sa iba'y ang mga paggawa ng mga himala. Ito po ang panglima. At sa iba'y hula. Ito po ang pang-anim. At sa iba'y ay ang pagkilala sa mga espiritu. Ito po ang pang-pito. At sa iba'y ang iba't ibang wika. Ito po yung pang-walo. At sa iba'y ang pagpapaliwanag ng mga wika. Yun po ang pang-siyam. Balikan po natin, mga kapatid, ang mga gift ng Holy Spirit. Number 1, salita ng karunungan. Number 2, salita ng kaalaman. Number 3, pananampalataya. Number 4, kaloob na pagpapagaling. Number 5, paggawa ng mga himala. Pang-6, hula. Pang-7, pagkilala sa mga espiritu. Pang-8, iba't ibang wika. At pang-9, pagpapaliwanag ng mga wika. So maliwanag, mga kapatid, na isa sa mga kaloob ng Espiritu ay ang pagsasalita ng iba't ibang wika. Ngayon, mga kapatid, ang speaking in tongues po ba talaga ay naglaho na? Muli, mga kapatid, tingnan po natin, basahin po natin sa King James Version. Ang sabi po sa King James Version sa 1 Corinthians 13:8 hanggang 10, Charity never faileth, but whether there be prophecies, they shall fail. Whether there be tongues, they shall cease. Whether there be knowledge, it shall be vanished away. For we know in part, and we prophesy in part. But when that which is perfect is come, I would repeat, but when that which is perfect is come, then that which is in part shall be done away. So sabi dito ng Bible, maliwanag naman na sinasabi, okay, basahin po natin sa Tagalog para lalo po natin maunawaan. Ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman. Kahit maging mga hula ay mga tatapos, maging mga wika ay titigil, maging kaalaman ay mawawala, sapagkat nangakakakilala tayo ng bahagya at nangaghuhula tayo ng bahagya, datapwat kung dumating ang sakdal, doon nga sa English na binasa natin ay perfect, ay ang bahagya ay matatapos. So doon po pala, mga kapatid, matatapos yung mga bahagya, tulad po nga ng speaking in tongues, ang panghuhula, ay doon po pala ito matatapos kapag dumating na po ang perfect o yung salitang sakdal. Tingnan po natin, mga kapatid, minsan pa natin basahin ang 1 Corinthians 12:8. Sapagkat sa isa, sa pamamagitan ng Espiritu, ay ibinigay ang salita ng karunungan, at sa iba'y ang pangalawa, salita ng kaalaman ayon din sa Espiritu. So, kasama po doon yung tinatawag natin salita ng karunungan, salita ng kaalaman, at saka yung speaking in tongues, they are considered as partial, mga kapatid. At ngayon, tingnan po natin sa 1 Corinthians 13:11 hanggang 13, nang ako'y bata pa, kasi inexplain po ito ni Pablo, mga kapatid, kung paano po sinasabi niya na kapag dumating po ang sakdal or perfect, ang bahagya ay matatapos na. Kailan po ito mangyayari? So, inexplain po ito ni Paul. Ang sabi po dito sa 1 Corinthians 13:11 hanggang 13, nang ako'y bata pa, ay nagsasalita akong gaya ng bata. Nagdaramdam akong gaya ng bata, nag-iisip akong gaya ng bata. Ngayong maganap ang aking pagkatao, ay iniwan ko na ang mga bagay ng pagkabata.
sapagkat ngayon malabo tayong nakakikita sa isang salamin, ngunit pagkatapos ay makikita natin sa mukhaan. Take note ha, ang sinasabi po dito ni Pablo sa mga taga-Corinthians, ngayon malabo tayong nakakakita sa isang salamin, parang nasa salamin pa lang tayo, parang image lang ang ating nakikita. Ngunit pagkatapos ay makikita natin sa mukhaan. So take note mga kapatid, ang katagang itong ngunit pagkatapos ay makikita natin sa mukhaan. So therefore, mga kapatid, ngayon ay para bang partial pa lang natin nakikita ang Lord in the image. Para bang, ang sabi nga ni Pablo, para tayong nakakakita pa lang sa salamin. Ngunit pagkatapos ay makikita natin siya sa mukhaan. Ngayon, nakikilala ko ng bahagya, sabi niya, nakikilala ko ng bahagya, ngunit pagkatapos ay makikilala ko ng gaya naman ng pagkakilala sa akin. So itong perfection na sinasabi po ni Pablo, itong kasakdalan na sinasabi po ni Pablo sa mga taga-Corinthians, yung makita natin sa Jesus po ng mukhaan. Kasi as of now, mga kapatid, ay para bang nakikilala natin ang Diyos sa mga halimbawa, mga attributes base po sa mga sinasabi ng banal na kasulatan. Subalit, sabi ni Pablo, ngunit pagkatapos ay makikita natin sa mukhaan. So maliwanag mga kapatid, ang tinatawag po dito ni Pablo na pag dumating ang sakdal or perfect, ay mawawala po yung mga temporal or sinasabi natin yung mga bahagya pa. So in other words, matatapos po ito mga kapatid kapag tayo ay makita na natin si Kristo ng mukhaan, base po sa description po ni Paul. At ito po ay pinatunayan po ni 1 John o ni Juan, Apostles John, sa 1 John 3:2. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikitang gaya ng kanyang sarili. Kaya mga kapatid, itong tinatawag na perfection ay yung makita natin si Jesus ng mukhaan, mga kapatid. At ang sabi pa nga dito sa 1 John, kailan po ito mangyayari? Kasi sabi nga ni John, di ba? Balikan natin ang John, ang sabi ni John, kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikitang gaya ng kanyang sarili. Kung sinasabi ni Paul na parang bahagya pa lang tayong nakakakita sa salamin, pero makikita natin siya, pagkatapos makikita natin siya ng mukhaan. At ito din po ang sinabi po ni Juan, kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikitang gaya ng kanyang sarili. Ngayon, kailan po ito mangyayari? Yung makikita po natin si Jesus ng mukhaan. Ito po ang wika din ni John sa John 14:1-3. Ito po ay sinabi ni Jesus, huwag magulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan, kung di gayon ay sinasabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naruroon, kayo naman ay dumuon. So in other words, mga kapatid, malinaw po ang kasulatan na kailan darating ang perfection, lalo na po sa mga mananampalataya, kapag ang church po ay i-rapture ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat ito po ang pangako niya, na sabi ng Panginoon, sabi niya, kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako. At kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naruroon, kayo naman ay doon. Doon pa lang po natin makikita si Jesus ng mukhaan at doon po ang tinatawag natin na
perfection, mga kapatid. At doon pa lang po wawala ang tinatawag nating temporal o bahagya tulad po ng pagpra-prophesy, tulad po ng speaking in tongues, tulad po ng tinatawag nating kaalaman or knowledge. Kasi mga kapatid, hindi po natin maidi-deny na itong speaking in tongues ay isa nga po sa mga kaloob or gifts ng Holy Spirit. Ngayon, sabi po ni Pablo sa 1 Corinthians 13:11 and 13, datapwat, ngayoy, nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, ang pag-asa, ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito, ang pag-ibig. Pero take note, mga kapatid, ang pag-ibig, maliwanag na sinabi po dito, ay mananatili. Pero subalit sa ating pong masusing pag-aaral, ang pag-ibig ay hindi po siya kaloob or gift of the Holy Spirit. Kung manapay ang pananampalataya, ayan po ay gift of the Holy Spirit. Pero ulitin ko, ang pag-ibig ay hindi siya gift ng Holy Spirit. Okay, tingnan natin mga kapatid para lalo tayong maunawaan. Tingnan po natin ang Galatians 5:22 and 23. Datapwat, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Pangalawa, katuwaan. Pangatlo, kapayapaan. Pang-apat, pagpapahinuhod. Panglima, kagandahang loob. Pang-anim, kabutihan. Pang-pito, pagtatapat. At pang-walo, kaamuan. Pang-siyam, pagpipigil. Laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Take note, mga kapatid, ang pag-ibig po pala ay bunga ng Espiritu. So, maliwanag mga kapatid, ulitin ko, ang pag-ibig ay bunga ng Espiritu, samantala ang pananampalataya ay kaloob ng Espiritu. So, sabi dito, mga kapatid, ang pag-ibig ay mananatili, mga kapatid, kasi I firmly believe na ito, mga kapatid, ay sinasabi ng kasulatan na ito po ay bunga ng Espiritu Santo. Kaya kung atin makikita, tulad ng sinasabi ko mga kapatid, na doon sa 1 Corinthians 13:11 and 13, datapwat ngayon nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya. So ang pananampalataya, tulad nga po ng sinabi ko, ito po ay isa sa mga gifts ng Holy Spirit, ang pag-asa at ang pag-ibig. Ang pag-ibig nga po, ito po ay bunga or fruit of the Holy Spirit, ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay pag-ibig. Pagpatuloy natin mga kapatid, sinasabi ng marami, ang speaking in tongues daw po, ito ay sign sa mga unbelieving Israelites. Basahin po natin, sinabi po dito sa 1 Corinthians 14:21 and 22, sa kautusan ay nasusulat. Take note ha, mga kapatid, si Pablo ay nag-quote siya from the Old Testament. Nag-quote siya sa Old Testament. Sabi niya dito, sa kautusan ay nasusulat sa pamamagitan ng mga taong may iba't ibang wika at sa pamamagitan ng mga labi ng mga taga-ibang lupa ay magsasalita ako sa bayang ito, which refer to the Israelites, at gayon may hindi ako pakikinggan nila, ang sabi ng Panginoon. 22, kaya nga ang mga wika ay pinakatanda, hindi sa mga nagsisisampalataya. Take note ha, ang wika daw ay hindi tanda sa mga nagsisisampalataya, kundi sa mga, sabi niya, kundi sa mga hindi nagsisisampalataya. Ngunit ang panghuhula ay hindi sa mga hindi nagsisisampalataya, kundi sa nagsisisampalataya. Ating marahan, mga kapatid, pag-isipan. Ang sabi ng Bible, kaya nga ang wika, ano daw ang wika na tinutukoy dito ni Pablo nung kinote niya ang Old Testament? Ito ay wika ng mga taga-ibang lupa o ibang bansa. Na sabi niya, sabi niya, kaya nga ang mga wika ay pinakatanda, hindi sa mga nagsisisampalataya. Tingnan niyo mga kapatid ha, kasi kung ang wika na tinutukoy dito ay speaking in tongues, ang sabi ng Bible ay pinakatanda hindi sa mga nagsisisampalataya, kundi sa mga hindi nagsisisampalataya.
Ngunit ang panghuhula ay hindi sa mga hindi nagsisisampalataya, kundi sa mga nagsisisampalataya. Take note, kung ating isasum up, sinasabi ni Pablo daw, ang speaking in tongues daw, it is a sign ng sa mga unbelievers. At samantala, ang prophecy daw ay sign daw po ito ng mga nagsisisampalataya. Ngayon, balikan natin. Ang wika na tinutukoy po dito, which kinote nga ni Paul doon sa Old Testament, ay hindi po ito wika na gift of the Holy Spirit. Kasi kung ang wika na tinutukoy dito ay gift of the Holy Spirit, ito ay magaganap sa mga mananampalataya. Kasasabi lang po ni Paul na ang mga wikang ito ay hindi tanda sa mga nagsisisampalataya, kundi tanda sa mga hindi nagsisisampalataya. Kasi ang hindi po pwedeng speaking in tongues ang di mananampalataya, mga kapatid. Hindi po pwedeng magsalita ng iba't ibang wika ang hindi puspos ng banal na espiritu. Kaya, ang wika na tinutukoy dito, maliwanag, mga kapatid, na ito ay hindi kaloob ng Espiritu Santo. Kasi ulitin ko, kung ang speaking in tongues ay kaloob ng Holy Spirit, therefore, ito ay magiging palatandaan sa mananampalataya. Pero sinasabi ni Paul, itong ang wika ay palatandaan sa mga hindi nagsisisampalataya, which he referred to the Israelites na hindi nananampalataya sa Diyos. Tingnan natin, para hindi po tayo masyadong maligaw, dito po yung kinote ni Pablo sa Isaiah 28:11 and 12. Hindi, kundi sa pamamagitan ng mga taong may ibang pangungusap at may iba't ibang wika ay sasalita niya sa bayang ito, which refer nga doon sa Israelites, na kanyang pinagsabihan. Ito ang kapahingahan. Papagpahingahin ninyo siya na pagod at ito ang kaginhawaan. Gayunmay, hindi nila pinakinggan. So, ito, mga kapatid, ay maliwanag na iba't ibang wika ay sasalita niya sa mga Israelites sa pamamagitan ng mga taong may ibang pangungusap at may iba't ibang wika. So in other words, ito ay from other countries. So mga lingwahe ito ng ibang bayan. By the way, mga kapatid, ito po ay maliwanag sa Isaiah 28 na hindi po ito gift of the Holy Spirit, yung tongues na binabanggit dito, kundi ito ay mga normal na lingwahe ng mga taga-ibang bayan. Nasabi nga, magsasalita ang Diyos sa pamamagitan ng mga wika ng taga-ibang bayan para po iparating ang mensahe ng Diyos sa mga unbelieving Israelites. Kaya maliwanag, mga kapatid, huwag po natin gagawin na ito daw po ay signs na ang tongues daw ay signs ng mga unbelieving Israelites. Hindi po, mga kapatid. Ang tinutukoy ho dito ay mga normal na tongues ng taga-ibang bayan because ang Israelites nga ay hindi naniniwala sa Diyos. Kaya God will use other language sa way back then in the Old Testament. Kasi maliwanag naman po na ang Holy Spirit, ang gift of the Holy Spirit, nangyari nga po nung Pentecostes, yung pagbabay, samantala doon sa Old Testament, pili pa lang po ang mga kapatid, ang mga nakakaranas ng Holy Spirit, yung tinatawag nating king, yung tinatawag nating priest, at saka tinatawag nating prophet. Pero mga kapatid, maliwanag na itong sinasabi po na sign ito ng mga unbelieving Israelites, yung speaking in tongues, this is not the gift of the Holy Spirit. This is ordinary, mga kapatid, na lingwahe talaga ng taga-ibang lupa para lang bigyan ng tanda ang mga unbelieving Israelites. Okay, speaking in tongues daw, ang sabi ng iba, ito daw po ay sa demonyo. So, mga kapatid, sa ating mga kapwa mananampalataya, sa ating pong mga kaibigan, sa ating mga taga-subaybay, ingat po tayo sa pag-aakusa naman ng speaking in tongues ay sa demonyo. Kasi mahirap po, mga kapatid, na hindi po natin inaaral. Agad natin i-accuse na yung mga lalo na po yung mga Pentecostal yung mga nag-speaking in tongues ay mga sa demonyo yan. Ay hindi po, wag po tayo masyadong mga kapatid, masyadong mapaghusga at sabihin natin, mga kapatid, mapag-critic sa ibang mga nag-speaking in tongues. Sabi po ng 1 Corinthians 14:2 hanggang 5, sapagkat ang nagsasalita ng wika, yung wika naman na tinutukoy dito, ito po ay gift na ng Holy Spirit. Sapagkat ang nagsasalita ng wika ay hindi sa mga tao nagsasalita, kundi sa Diyos.
Aba kung sasabihin natin mga kapatid, nag-speaking in tongues sa demonyo, ang liwanag naman po ng Biblia na ang nag-speaking in tongues, ang nagsasalita ng wika ay hindi sa mga tao nagsasalita, kundi sa Diyos. Sapagkat walang nakakaunawa sa Kaniya, kundi sa Espiritu ay nagsasalita ng mga hiwaga. Datapwat, ang nanguhula o nagpaprophesy ay nagsasalita sa mga tao sa ikatitibay at sa ikapangangaral at sa ikaaliw. Ang nagsasalita ng wika or speaking in tongues ay nagpapatibay sa sarili. Ngunit ang nanguhula or nagpa-prophesy ay nagpapatibay sa iglesia. At remember mga kapatid, mayroon po tayong dalawang layunin po ng speaking in tongues. Una po ay yung tinatawag natin for self-edification. Ito po ay speaking in tongues, mga kapatid. If you want to be edified personally, you have to speak in tongues. Kasi ang sabi ng Bible, ang nagsasalita ng wika o nag-speaking in tongues ay nagpapatibay sa kanyang sarili. Pangalawa po ay for church edification. Ano po yung for church edification? Ito po yung prophesying. Na kapag nagpa-prophesy ka, nanguhula ka, nai-edify po ang church. Kaya yun po ang dalawang layunin ng mga tongues, mga kapatid. Okay, pagpatuloy natin. 1 Corinthians 14:1. Sundin ninyo ang pag-ibig. Gayunmay, sabi ni Pablo, maningas ninyong pakanasain ang mga kaloob ayon sa Espiritu. Binanggit ko na po kanina na ang speaking in tongues ay isa sa mga kaloob ng Holy Spirit. Kasi kung ito ay wala na po sa panahon ni Pablo, hindi po i-admonish ito ni Paul na nasain natin ang mga kaloob na ayon sa Espiritu. Basahin natin uli. Sundin ninyo ang pag-ibig, gayon may maningas ninyong pakanasain ang mga kaloob na ayon sa Espiritu, ngunit lalo na ang kayo'y mga kapanghula. So in other words, dito, in-encourage ni Paul na nasain raw po ng mga mananampalataya ang kaloob na ayon sa Espiritu. At sabi pa nga sa 1 Corinthians 12:31, datapwat maningas ninyong nasain ang lalong dakilang kaloob. At ituturo ko sa inyo ang 100 kagaling-galingan. Kaya inuulit-ulit ni Paul na nasain ang mga kaloob na ayon sa Espiritu. At tingnan po natin mga kapatid, kasi kung ipinagbabawal ito ni Paul, dapat si Paul po ay hindi na po din nag-speaking in tongues. Sabi po dito, nagpapasalamat ako sa Diyos. Sa 1 Corinthians 14:18 hanggang 19, nagpapasalamat ako sa Diyos na ako'y nagsasalita ng mga wika ng higit kaysa inyong lahat. Ay grabe, kung baga may mga nag-speaking in tongues way back then, sa kanilang panahon, ay humihigit po si Pablo. Ngunit sa iglesia, ibig ko pang magsalita ng 5 salita ng aking pag-iisip upang makapagturo ako naman sa iba kaysa magsalita ng 10,000 salita sa wika. Siyempre naman, bilang tagapangaral, kaysa magsalita ka ng speaking, hindi maintindihan ng tao. Sabi ni Pablo, mas pipiliin niya magsalita ng wika na naiintindihan ng tao. Pero hindi po dito sinasabi na ipinagbabawal ang tongues. Kundi ang sinasabi nga dito ni Pablo, nagpapasalamat sa Diyos sapagkat siya ay nagsasalita ng mga wika higit sa kanilang lahat sa panahon po nila noon. Kaya mga kapatid, tandaan po natin, sabi po dito ng Bible, patuloy natin, sabi po dito ng Bible, si Pablo pa rin po ang nagsasalita sa 2 Corinthians 1:21 and 22, ngayon, siya na ang nagpapatibay sa amin na kasama ninyo kay Kristo at nagpahid sa atin ay ang Diyos na siyang nagtatak naman sa atin. Take note the word tatak. Pag sinabing tinatakang ka, ay hindi na mawawala yan. Tatak na yan sa atin at nagbigay ng patutuo ng Espiritu sa ating mga puso. So ang Espiritu pala ang siyang naging tatak sa ating mga puso. At tingnan natin pa mga kapatid ang sabi ng 2 Timothy 1:14, yaong mabuting bagay na ipinagkatiwala sa inyo ay ingatan mo sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nananahan sa atin. Mga kapatid, ang tanong kung ang speaking in tongues po ba ay naglaho na, hindi pa po naglaho ang banal, ang speaking in tongues. Bakit? Ulitin ko, dahil ang speaking in tongues isa siya sa mga kaloob ng Holy Spirit.
So therefore, kung ang mga iba pang mga kaloob ng Holy Spirit ay nag-i-exist sa ating panahon ngayon, therefore, ang speaking in tongues bilang bahagi ng kaloob ng Holy Spirit ay nag-i-exist sa ating panahon. In-explain ko nga po sa inyo, kailan po maglalaho ang speaking in tongues? Kapag dumating na po ang perfect or sakdal. Kailan mangyayari? Kapag tayo, ang church ay nirapture ng ating Panginoon, nakita natin si Jesus ng mukhaan, doon pa lamang po lilipas yung tinatawag nating temporal or yung mga bahagya tulad po ng speaking in tongues. Pero hanggat ang church ay hindi pa ho nararapture, mananatili pa ho ang speaking in tongues katulad po ng ibang mga kaloob pa ng banal na Espiritu. Kaya mga kapatid, kung ang Holy Spirit ay nananahan pa sa atin hanggang ngayon, naniniwala naman po ako sa lahat ng ating panampalataya o sa mga ibang denominasyon, naniniwala ako na ang Holy Spirit ay sinugo ng Ama sa pamamagitan ni Kristo upang manahan sa ating puso at ito ay nananahan hanggang ngayon. Sabi nga, habang nananahan sa atin ang Espiritu Santo, mararanasan natin ang the fruit of the Holy Spirit. Binanggit na rin po natin kanina ang 9 fruit of the Holy Spirit. At habang nananahan sa atin ang Holy Spirit, mararanasan pa rin po natin ang gifts of the Holy Spirit. Nakasama nga po doon sa 9 gifts of the Holy Spirit, yung speaking in tongues. And then, siyempre, habang nananahan sa atin ang Holy Spirit, mararanasan pa rin po natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Muli, mga kapatid, hanggat na andyan ang Holy Spirit, ay mananatili po ang speaking in tongues dahil ang speaking in tongues, isa sa mga kaloob ng Holy Spirit. Muli, mga kapatid, pagbulay-bulayan po natin ang mga scripture nating inaral, hindi po totoo na naglaho na po ang speaking in tongues. Manapay, ang speaking in tongues ay nag-i-exist pa ho hanggang ngayon tulad ng ibang mga kaloob ng banal na Espiritu. Muli, mga kapatid, as long as the Holy Spirit is in us, the fruit of the Holy Spirit ay ating mararanasan, the gifts of the Holy Spirit ay ating mararanasan, and the power of the Holy Spirit ay ating mararanasan. Muli, sana nakatulong sa inyo ang ating talakayan at mapagpala po tayo ng ating Panginoon. Muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Lito, na nagsasabi, mahal po tayo ng ating Panginoon. God bless you po.